Sa pong magandang umaga sa ating lahat at lahat po ng nasa live streaming. Tuloy-tuloy po yung ating live streaming mga kapatid. Kahit po tayo ay meron ng live na pananambahan, ay tuloy-tuloy pa rin po yung ating live streaming. Para yung mga hindi kayang pumunta rito, hindi kayang i-occupy ng ating live face-to-face service, ay tuloy pa rin sila sa pakikibahagi sa ating service sa pamagitan ng live streaming. So ngayon pong umaga ay ating pong talakayin yung tungkol sa principles of faithful Christian living as given by Apostle Paul to the Corinthians. Ito po yung 5 principles of faithful Christian living as given by Apostle Paul to the Corinthians. At ang ating pong scripture ay makikita sa 1 Corinthians chapter 16, verse 13 to 14. Ang sabi po sa 13, remain alert, keep standing firm in your faith. Keep on being courageous and strong. At sa 14 po, everything you do should be done lovingly. So tayo po muna ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Muli po, kami ay nagpapasalamat po sa inyo, Panginoon, sa pagkakataong to na pinagkaloob mo sa amin, upang hindi lamang kami magkita sa live streaming, kundi magkaharap-harap din po ng mukhaan. Bagamat naka-face mask, Panginoon, at naka-face shield, ay hindi pa rin matatawaran na talagang mas maganda na kami po ay magkita-kita sa pananambahan, O Diyos. At tunay na maranasan namin ang katunayan ng pag-ibig mo, ng pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Sapagkat sa kabila ng COVID-19, pumapasok na po kami sa ika-7 buwan ng COVID-19, pero hanggang ngayon, narito pa rin ang isa't isa. Patuloy na nararanasan ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig, ang kalakasan na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Tunay nga po Diyos, nawa po sa amin pong pag-aaral na ito ng iyong salita. Ikaw po ang tuloy-tuloy na mabigyan ng kalwalhatian. At ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ayan. So yung pong sinasabi ng ating talata, remain alert. Keep standing firm in your faith. So palaging pinag-uusapan yung faith. Siguro mga 2 o 3 linggong nakaraan, kung napanood po ninyo, ay ating pong tinalakay yung salitang faith. Pananampalataya sa Tagalog. At binigyan po natin ng katapat na meaning ang bawat letter nung salitang faith. At nais ko lang pong banggitin ito, saglit lang po. Yung letter F, ang napa-assign po na salita doon ay forgive one another. Napakahalaga po na tayo ay matuto na magpatawad sa ating kapwa. Faith. So letter A ang kasunod, F-A. Ang sabi po sa letter A, accept one another. So dapat po matanggap natin ang bawat isa sa kanilang kahinaan, sa kanilang kalakasan. So hindi lang sa kahinaan, kahit po yung kanilang kalakasan. So minsan kasi na-intimidate tayo pag malakas ang dating ng ating kapatid, matindi. So dapat matanggap din natin sila sa ganong kalagayan. So FA. So susunod po ay letter I. So sa letter I, ang sabi po doon, instruct one another. So dapat matuto tayo na
magturo, no, sa isa't isa. So ano po ang ating ituturo? Siyempre, yung pong mga salita ng ating Diyos. Ano? So dapat tayo munang unang makatanggap ng mga turo ng ating Panginoong Hesus bago po tayo makapagturo sa ating kapatid o sa ating kapwa. And letter T, sa faith. Letter T, talk to one another. Ano pong pag-uusapan? Siyempre, salita rin po ng Diyos. At sabi po ron, dapat mapuspos tayo ng banal na espiritu. Yung ating pag-uusapan. At kahulihan sa faith ay letter H. So ano pong ibig sabihin ng letter H? Honor one another. So igalang po natin ang bawat isa with mutual affection. Be devoted to each other with mutual affection. Sabi po sa Romans 12:10. So review lamang po ito. At ngayon po ay nais kong puntahan na natin yung talaga nating kinakailangan pag-usapan ngayong umaga. So, number 1, mababasa po natin sa 1 Corinthians 16:13, ang sinasabi po dyan ay remain alert. Yun po ang kauna-unahang salita na makikita po natin. We should be alert. Ang tanong, why should we be alert? Bakit tayo dapat maging handa? Bakit tayo dapat maging alerto sa araw-araw ng ating buhay? So tingnan po natin sa unang Pedro 5:8. Sabi po dyan, be clear-minded and alert. Bakit daw? Because your opponent, the devil, is prowling around like a roaring lion, looking for someone to devour. Kita po natin, nababasa natin tong talatang ito. Pero sinasabi po dyan, be clear-minded, malinaw ang ating pag-iisip, at maging alerto, sapagkat yung ating kalaban, sino bang kalaban natin? Siyempre, yung devil, si Satan, is prowling around like a roaring lion. Kung nakakapanood po kayo kung paano yung leon ay habulin yung kanyang pagkain, Alam nyo, ang leon, malaki rin siya, pero mas malaki ang elepante kaysa sa leon. Pero meron pong leon na kumakain ng elepante, Ewan ko kung nakapanood kayo nun, Pero elepante na napakalaki, kayang-kayang pabagsakin ng leon pag sila po'y nagtulong-tulong. Ganon din po ang kalabaw, yung wild carabao. Pinapatumba rin po yan ng leon. So, ikinukumpara po yung ating kalaban, the devil, na paikot-ikot, at naghahanap kung sino man ang pwede niyang silain, o biktimahin. Kaya pala, ang sinasabi po rito, dapat meron tayong clear mind, malinaw ang ating pag-iisip, at alerto tayo. Minsan kasi tayo ay relax, hindi natin alam, si Satanas pala ay unti-unti na, Ang leon, bago yan lumundag, ay lalapit mo na ng napakalapit yan. Hindi mo namamalayan. So, ganun din po ang style ng devil, hindi natin namamalayan. Yung pala, nandyan na siya. So, anong dapat natin gawin? Kapag namalayan na natin, naramdaman natin na yung devil ay tayo ang target. Basahin po natin yung 1 Peter 5:9. Sabi po dyan, resist him and be firm in the faith. Maging matatag daw tayo sa ating pananampalataya. I-resist natin yung devil. Because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of suffering. Alam po natin mga kapatid, itong pandemyang ito ay hindi lang po exclusive sa Pilipinas. Katunayan, mas grabe pa yung nangyayari sa ibang bansa. Mas marami pa yung nagkakasakit ng COVID-19 sa ibang bansa. Dito sa atin, bagamat patuloy na dumadami, medyo
nakokontrol naman. Ano ho? So ang sabi dyan, resist Him. Paano natin mariresist? Be firm. Magpakatibay ka. Saan? Sa iyong pananampalataya. At sa Matthew 26:41, ang sabi po dyan, all of you must stay awake. Palagi daw gising. Hindi naman sinasabi huwag na tayo matulog. Ano? Ibig lang sabihin, yung ating pagiging handa ay palagi, no? Kahit tayo tulog. And pray that you won't be tempted. The spirit is indeed willing, but the body is weak. So ano ang ating ipapanalangin dapat? Huwag tayong matukso sa anumang tukso na ginagamit ni Satanas. Sapagkat yung espiritu daw ay willing, pero yung ating katawan, lupang katawan ay mahina. Acts 20:31, sinabi na naman dyan, so be alert. Ang mga sundalo, ang mga PNP, pagka sila ay sinabing, red alert tayo. Lahat po ng leaves, kansilado po yan. Lahat sila ay babalik ng kampo. Sapagkat pag sinabing red alert, dapat palaging handa yung mga first responders natin. Ano ho? Remember that for 3 years, sabi ni Apostol Pablo, night and day, I never stopped tearfully warning each of you. So si Apostol Pablo po ay nangaral ng tuloy-tuloy for 3 years. At sila po ay binibigyan ng babala na sila ay maging alerto night and day. 1 Corinthians 10:12, therefore, whoever thinks he is standing securely should watch out so he doesn't fall. No? Minsan nagiging, sabi ko nga, relax tayo, no? Sa ating kalagayan dahil akala natin tayo ay nakatayo na matatag, no? Hindi ako kayang basta-basta banggain ng kaaway, no? Kasi matatagan tayo ko eh. Kasi may mga pagkakataon po na talagang ang pakiramdam natin tayo malakas, ano? Physically and spiritually. Dahil doon tayo ay nagre-relax. Kaya kung iniisip natin, sabi dyan, therefore whoever thinks that he is standing securely should watch out so he doesn't fall. O kahit na tayo ay malakas, kahit na tayo ay malakas spiritually, ay dapat continue na tayo ay magbantay. Ang sabi naman po sa 13, no temptation has overtaken you that is unusual for human beings. So lahat daw ng pagsubok, lahat daw ng temptasyon sa ating buhay ay pare-pareho lang, no? Yung nararanasan natin. Hindi po mas lamang yung iba, hindi po mas lamang yung iba, no? Bagamat yung degree ng problema ay sa tingin natin may mabigat, mayroong magaan, no? Pero sabi diyan, no temptation has overtaken you that is unusual for human beings. So lahat po ng temptasyon sa ating buhay, pare-pareho pong nararanasan ng mga tao. Pero ang good news, sabi diyan, but God is faithful and He will not allow you to be tempted beyond your strength. Tapat po ang Diyos, mga kapatid. Katunayan, naririto pa tayo, no? After 7 months of pandemic, eto pa tayo, nagkita-kita pa, no, sa biyaya ng Panginoon. So He will not allow you to be tempted beyond your strength. Hindi po niya pababayaan na tayo ay magapi ng temptation nang hindi natin kaya. Ano pang isang kadugtong niya na maganda? Instead, along with the temptation, He will also provide a way out so that you may be able to endure it. Tingnan nyo, kasama ng temptasyon, kasama ng pagsubok na ipinapadala ng Diyos, yung solusyon. He will also provide you a way out. No? Para tayo makalusot, para natin mapagtagumpayan, yung problema na yan, yung temptasyon na yan, ibibigay din sa atin ng Diyos yung kaparaanan. Ano? Amen? Napakabuti ng ating Panginoon. Ano ho? Isa nga pong malakas na palakpak sa ating Diyos.
Sabi nga, if God is with us, who will be against us? Sino pa ang makakagapi sa atin kung kasama natin ang Panginoon? No? Wala na po. Kahit itong COVID-19 na ito. 1 Corinthians 10:14. And so, my dear friends, keep on running away from idolatry. Usually kasi mga kapatid, ang kasalanan, nagmumula yan sa idolatry. Hindi lang naman po ang idolatry ay pagsamba sa Diyos-Diyosan na yung mga larawan, yung mga inanyuan, hindi lang po yon. Minsan, yun nga lang simpleng bagay, na yung bang hindi na kumpleto ang buhay mo kung hindi mo napanood yung si ganitong artista. Idolatry na po yan. Pagka ganyan, yung hindi ka na mapakali. Kapag hindi mo napanood yung favorite mo na artista sa TV o napakinggan yung artista sa radyo, mag-ingat po tayo, baka yan ang ginagamit ng ating kaaway. Baka idolatry na po yan. At sabi niya sa 1 Corinthians 10:15, I am talking to sensible people. Apply what I am saying to yourselves. So sinasabi ni Apostol Pablo, ang kausap ko ay mga taong mataas ang pangunawa. They are sensible. Alam nila ang katotohanan sapagkat sila ay mga anak ng Diyos. Amen? Tayo po yan mga kapatid. Yung kinakausap ni Apostol Pablo dyan. Apply what I am saying to yourselves. Yun pong sinasabi niya. So lahat ng ating pinag-aaralan ay we should apply to ourselves. Wala pong kwenta yan kapag natutunan natin, hindi naman natin isinasabuhay. Ano po? Ang ikalawa po, stand firm in the faith. Tayo manindigan sa ating pananampalataya ng may katibayan. Maging matibay tayo. Sabi po sa Joshua 23:8, instead, you are to hold fast to the Lord your God as you have done today. Dapat daw tayong manangan sa ating Diyos. At sabi niya sa Job 11:14, if you have any iniquity, throw it far away. Don't let evil live in your residence. Kung tayo daw ay may mga kasalanan pa, na nananatili sa ating buhay. Ano sabi? Throw it far away. Itapon mo na sa malayo. At huwag mong pabayaan na yung kasamaan ay mamuhay sa atin. Magtagal sa atin. Sa Job 11:15, yung kasunod na talata, ano po sabi? Then your confidence will be flawless and your security will keep you from terror. Tingnan nyo ang bunga, Yung ating pong pagtitiwala ay magiging flawless, parang kutis na kumikinis dahil sa paggamit ng anuman yon, Flawless ang tawag natin dyan. Wala ka nang makitang mancha. So ganun din po yung ating confidence, yung ating pagtitiwala sa Diyos. Magiging flawless. At yung ating security will keep you from terror. Wala na tayong takot, sa anumang ginagawa ng kaaway sa atin. And 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers, be steadfast, immovable, always excelling in the work of the Lord, because you know that the work that you do for the Lord isn't wasted. Ano man po ang ating ginagawa, lalong-lalo na para sa kapurihan ng Diyos, ay hindi po yan masasayang. Amen? Ang linaw-linaw po ng sinasabi. The work that you do for the Lord isn't wasted. Wala pong sayang na anumang sandali, minuto o oras o araw na ating ginagawa para sa Panginoon. Nakarecord po yan sa Diyos. And later on, ay yan po ang magiging dahilan kung gaano kalaki ng reward na ibibigay sa atin ng Panginoon.
So be steadfast. Tayo ay maging matibay, maging matatag, immovable, hindi na move. At always excel in the work of the Lord. Talagang pagbutihin natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Galatians 5:1, the Messiah has set us free so that we may enjoy the benefits of freedom. So keep on standing firm in it and stop putting yourselves under the yoke of slavery again. Lahat ng sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, nagsuko ng kanyang buhay sa Kanya, may freedom. Naging malaya. Saan tayo naging malaya? Naging malaya tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. Ano? So, wag na tayong bumalik doon sa pagkaalipin na yan. Yan po ang sinasabi dyan. Stop putting yourselves under the yoke of slavery again. No? Nalaman na po natin yung katotohanan. Mamuhay na tayo ng ayon sa katotohanan. Wag na tayong padaya sa ating kaaway. Ano? Number 3, act like men of courage. Tayo daw ay kumilos bilang mga taong matatapang. Oh. Sino ba yung taong matapang? Yung ba yung pag nakainom, naghahamon ng away sa kalsada? Hindi po yun. Ano pong pinag-uusapan dito? Tingnan po natin yung pangyayari sa buhay ni David nung siya po ay konfrontahin ni Nathan, ni Propeta Nathan. Sa ikalawang Samuel 12:7. Imagine ninyo, kung sa panahon natin ngayon, parang si Presidente Duterte, may nagawang pagkakamali. Talaga namang mali. Kahit sino tanungin mo, mali talaga. At kahit na yung batayan ng Diyos, mali talaga. Kaya mo bang puntahan at sabihan si Duterte ng mukhaan? Ano? Ito po ang ginawa ni Propeta Nathan. But Nathan replied to David, "You are the man. This is what the Lord God of Israel says. I anointed you king, and you became king over Israel. I delivered you from Saul's control." So, ikwento muna ni Nathan yung tungkol sa isang mayaman, na dumalaw. Merong dumalaw sa kanyang bahay. Itong mayaman na ito ay napakaraming alagang tupa, maraming pag-aari. At meron siyang kapitbahay na may alagang nag-iisang tupa. Katabi pa nga daw sa pagtulog Dahil nag-iisa nga, so mahal na mahal niya yon. Magkataon, merong bisitang dumating itong mayamang ito, subalit imbes na siya ay kumuha ng kanyang hayop doon sa napakarami niyang alagang hayop para katayin at ipakain doon sa kanyang bisita nung ginawa, kinuha yung alaga na nag-iisa ng kanyang kapitbahay. So yung marinig ni Haring David yung kwentong yon, sabi niya, dapat mamatay ang taong yan. Yung gumawa ng ganyang bagay, dapat mamatay. Hindi niya alam siya pala yun So si Nathan lumapit sa kanya at pinagsabihan siya, "You are the man." Ikaw yung taong yan. Ikaw may gawa niyan, Ginawa ka na ngang hari ng Diyos at iniligtas ka sa kamay ni Haring Saul. Sabi niya sa 12:8, "I gave you your former master's household." Pinagkalob ko sa iyo lahat ng naiwan ni Saul. "I placed your former master's wives right into your arms." Lahat nung kanyang mga asawa na naiwan, binigay sa iyo. "I gave you Israel and Judah. And if this had been too little, I would have added much more than what you do." So kung sa pakiramdam mo ay kulang pa yan, sana, nagsabi ka lang sana. Di ba? At binigay sa iyo lahat ng Diyos yung inaakala mong pagkukulang. So sa 9, ano sabi niya? "Why did you despise what the Lord has promised by doing what is detestable in His sight?" Ano yung ginawa niyang mali?
You struck down Uriah the Hittite with a battle sword. You took his wife to be your own. You killed him with the sword of the Ammonite army. Ano po ang kasalanan ni Haring David? Adultery and murder. No? Dahil sa siya ay hari, kala niya lusot lahat ng kanyang pwedeng gawin. Ano? Kala niya lusot na siya, nakalimutan na niya eh. Kung hindi pa siya kinumpronta ni Nathan. Alam nyo, yung mga pagkakamali po natin sa buhay, minsan yung ating maling mga desisyon sa ating buhay, lalo na major decisions natin pong nagagawa, meron pong consequence. At ito ang consequence kay Haring David. Ano sabi? Therefore, the sword will never leave your household, because you have despised me by taking the wife of Uriah the Hittite to be your own. Nagumpisa sa kasalanan, ginamitan ng kasalanan para maitago yung kasalanan, subalit ang nangyari, lalong nagkaloko-loko, no? Nagkadagdag-dagdag yung kasalanan. So, guilty siya ng murder and adultery. Hindi naman po siya pinatay ng Diyos physically, no? Kala ni Haring David, siya ipapatay ng Diyos physically. Pero hindi. Kaya lang, may parusa. Yun nga, hindi na himiwalay ang espada sa sambahayan ni Haring David. Katunayan, yung kanyang anak na mahal niya, no, si Absalom, ay binalak na siya ay patayin, agawin ang paghahari sa kanya. Yun na pong umpisa, no, ng sword na hindi humihiwalay sa sambahayan ni David. Ika-4, be strong. Maging malakas ka. Your strength, yung ating pong kalakasan, should come from God. Dapat galing sa Diyos. This means to be made strong through the experiences that God gave to the believers. Bilang mananampalataya po, simula nung tayo ay naging mananampalataya, napakarami na po ng mga experiences na binibigay sa atin ng Diyos. Maliban sa pagtugon niya sa ating mga dalangin, marami ng experiences tayo na nakita natin, na talagang galing sa Diyos yung ating nararanasan. Binibigyan niya tayo ng experiences para tayo lalong tumatag. Sa awit 31:24, be strong and let your heart be courageous, all you who put your hope in the Lord. At sabi niya sa Ephesians 6:10, finally be strong in the Lord, relying on His mighty strength. Sa Exodus 15:2, the Lord is my strength and song, and He has become my salvation. This is my God, and I'll praise Him, the God of my father, and I'll exalt Him. Ano pa? Sa 2 Samuel 22:33, this God is my strong place of valor. He has made my life blameless. So yung katapangan, nasa Diyos. At awit 28:8, the Lord is the strength of His people. He is a refuge of deliverance for His anointed. At sa Psalms 46:1, nulit na naman, God is our refuge and strength, a great help in times of distress. Pag tayo po ay in times of trouble, ano pong ginagawa natin? Kung sino-sino naiisip natin lapitan. Unahin po natin ang paglapit sa Diyos. Sabi ko nga po, kung kailangan natin ng utangan, manalangin muna tayo sa Diyos. Sino ba pwede nating utangan? Re-reveal sa atin ng Diyos yan. At pag lumapit ka doon sa tinuro sa'yo ng Panginoon, sigurado, meron yun.
Hindi yung uunahin natin, takbo tayong takbo kung saan-saan, no? Kaagad. Unahin po natin ang Panginoon. No? Isang example lang po yan. Ano pa? 1 Chronicles 29:12. Both wealth and honor proceed from you, and you are ruling over them all. You control power, you control who is made great, and thou everyone becomes strong. Tandaan po natin mga kapatid, lahat po ng kayamanan, lahat ng kapangyarihan, no? Lahat ng kasikatan, saan galing? Sa Diyos. Wala na pong iba, no? At sabi diyan, you are ruling over them all. Ang Diyos po may hawak niyan. You control power. You control who is made great. And how everyone becomes strong. Tandaan po natin, nung sila Moises, yung mga Israelita ay nasa Egypt, ayaw silang palisin ni Paraon. Ano po sabi ng Diyos? Ginawa kita dahil sa bagay na ito, no? Kay Paraon, kaya ka naging ganyan, para lamang ito sa aking purpose. Wala nang iba. No? So, hawak ng Diyos yung kapangyarihan, kung bakit ka naging makapangyarihan, kung bakit ka naging sikat, kung bakit ka naging malakas, kung bakit ka yumaman, yan ay nasa Diyos. Ano? At sa 25:8 ng 2 Chronicles, but if you do go, strengthen yourself for war. Do you think God will throw you down before the enemy? Since God has the power both to help or to overthrow. No? So nasa Kanya, kung ikaw ay tutulungan niya sa gera o ikaw ay Kanyang ibabagsak. Nasa Diyos po yan. Wala sa iba pa man. No? Hindi natin sasabihin kung napakalakas ng ating kalaban, no? Kagaya ng China, no? Ilang missiles lang daw, lubog na Pilipinas. Pero kung tayo po'y umaasa sa Diyos, at sinong nasa tama, siya po niyang papanaluhin, no? Kahit na nandyan ang China. Gagamit siya ng mga makapangyarihang bansa din upang tayo ay pagtanggol. Pinagtatanggol na tayo ng European countries, di ba? Sila ay nag-declare na, joint declaration, na hindi tama yung ginagawa ng China na pag-angkin sa West Philippine Sea. Talo na nga naman sila sa arbitration. Ayaw lang tanggapin ng China. Talaga lang matigas ang kanilang ulo kasi wala silang di nyo Diyos, kundi sarili nila. Pero hindi po sila magtatagumpay sa tulong at habag ng ating Diyos. Number 5, last point. Let all that we do be done in love. Tandaan po natin, mga kapatid, anuman ang ating ginagawa ay gawin natin sa ngalan ng pag-ibig. A militant church battles sin but loves the sinner. Tandaan po natin, mga kapatid, tayo pong lahat ay galing sa kasalanan. No? Tayo pong lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, pero nung tayo ay lumapit sa Diyos, tinanggap niya tayo. Isaiah 43:25, I am the one who blots out your transgression for my own sake, and I'll remember your sins no more. Tandaan po natin, pag tayo pinatawad ng Diyos, kinakalimutan niya ang ating mga kasalanan. Hindi po siya nagbibilang. Amen? Minsan tayo mahilig magbilang. Nakakaisa ka na. Ayan. Susunod, nakakadalawa ka na. Pero ang Diyos po, wala. Sabi niya, I'll remember your sins. No more. Kakalimutan ko na yan. Yung mga nagawa mong kasalanan, unless may bago ka na naman. Sarap ang dawat gamin. Isaiah 44:22, I've wiped away your transgressions like a cloud and your sins like a mist. Return to me because I've redeemed you. No?
Sabi niya, binura ko na lahat yung mga kasalanan sa akin. Like a cloud. Nakakita na ba kayo ng cloud na permanent? Yung ulap? Permanente? Wala ho, ano? Wala. Kaya yun ang ginawang example. I wipe away your transgressions like a cloud. Yung cloud, minsan nga lumilipad pa yan eh. Hanggang sa mawala. Minsan naman, ang ganda-ganda. Tingnan mo, ang ganda-ganda. Pero maya-maya lang, wala na. No, nawala na naman. So sabi niya, like a cloud. Your sins like a mist. Yung aso, no? Pag tayo nagsasaing, umuusok, hindi na nanatili yung usok. Nawawala. Ano ho? Yung steam. Parang ganun daw yung ating kasalanan. Sabi niya, bumalik kayo sa akin sapagkat iniligtas ko kayo. Isaiah 55:7. Let the wicked forsake his way and the unrighteous person his thoughts. Let him return to the Lord, so he'll have mercy upon him, and to our God, for he'll pardon abundantly. So tingnan nyo, ang nais lang ng Diyos, tayo po ay magbalik loob sa Kanya. No? Let the wicked forsake his way, and the unrighteous person his thoughts. Let him return to the Lord. At maasahan po natin, may kahabagan at ipapardon niya, patatawarin yung ating mga kasalanan. Micah 7:18. Is there any God like you, forgiving iniquity, passing over transgressions by the survivors who are your heritage? He is not angry forever because He delights in gracious love. Tandaan po natin, no? Yung galit ng Diyos, hindi po nananatili. Once na tayo po'y humingi ng kapatawaran sa Kanya, wala na po yung galit niya agad. Hebrews 8:12. For I will be merciful regarding their wrong deeds. I will never again remember their sins. So paulit-ulit sinasabi niya, kakalimutan ko na ang inyong mga kasalanan. So ano pong dapat natin gawin, mga kapatid? 1 John 1:9. If we make it our habit to confess our sins, in His faithful righteousness, He forgives us for those sins and cleanses us from all unrighteousness. So ano pong dapat na habit natin? We confess our sins. So siya po ay tapat at matuwid. Patatawarin niya yung ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng ating mga karumihan. So ano pong summary na ating pong pinag-usapan? Number 1, we should be alert. Ang tanong, why should we be alert? Dahil yung ating kaaway, palagi na lang tayong binabantayan at pag nagkaroon ng pagkakataon, sugod po yan. Atakihin ka agad. Number 2, stand firm in the faith. Maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Number 3, maging matapang tayo. Ano? Pag alam nating tama yung ating ginagawa, and we are to correct someone, lalo na yung mataas ang katungkulan. No? Huwag tayong matakot. Harapin po natin at i-correct natin yung maling gawa. No? Ayon sa salita ng Diyos. Number 4, be strong. Your strength should come from God. Yung ating pong kalakasan ay dapat galing sa Diyos. And number 5, siya pong napakahalaga, let all that we do be done in love. Lahat po ng ating ginagawa, para tayo tumatag, gawin natin sa ngalan ng pag-ibig. Of course, agape love. No? Pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. So para po sa ating conclusion, mga kapatid, my brothers and sisters in Christ, we must follow these principles of faithful living as Christians. Dapat po i-apply natin sa ating buhay, yung ating pong mga napag-aralan ngayon. This will make all of us successful
in our Christian living, especially in this time of troublesome living due to COVID-19. No? Pero tandaan po natin, let us remember that with God, everything is possible. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay muling mananalangin. To God be all the glory. Tayo po ay mga nalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa iyong mga salita namin pong napag-aralan ngayong umaga. Dalangin namin, O Diyos, lahat po ng nakapakinig, lahat po ng kasama namin sa pag-aaral ng iyong salita sa umagang ito. Nawa po ay maging blessing sa bawat isa sa kanila ang mga salita mo na ating tinalakay ngayong umaga. Nawa po, Diyos, bigyan mo sila ng kalakasan, physically and spiritually, O Diyos, upang tuloy-tuloy na may apply sa aming pamumuhay bilang mga Kristiyano ang mga prinsipyong ito, O Diyos, nagagawa sa bawat isa sa amin upang maging matatag sa buhay bilang mananampalataya. Sa rin pong kadahilanan upang may share namin sa iba, O Diyos, ang katatagang ito. At tunay nga na magpatibay din sa aming kapwa kapag nakikita nila ang pagsunod ng iyong mga anak sa iyong mga salita. Maraming salamat po, Diyos, kahit na po sa gitna ng pandemic, sa gitna ng kahirapan, namin pong nararanasan, tuloy-tuloy na nararanasan namin ang iyong pag-ibig, O Diyos. Tuloy-tuloy na nararanasan namin ang iyong kapangyarihan. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi mo pinapabayaan na kami ay maigapi ng pandemic na ito, O Diyos. Salamat po, Diyos. Salamat po. Ito pong aming samot dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat po'y magsabi na Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah.